Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na isyo na lumutang dito sa mundo ng crypto, kung saan ay ang tanong na bakit nga ba hindi gumagawa ng sariling XRP reserve si Ripple gaya ng ginagawa ni Ginoong Michael Saylor kay Bitcoin. May nagsasabi na kung si Ginoong Saylor daw ay nag-invest kay XRP imbis na kay Bitcoin, doble sana ang kinita ng MicroStrategy. Pero may financial expert na nagsabi ang tunay na talunan ay si Ripple at hindi si Ginoong Saylor. Grabe ano? Kaya sa video na ito ay himay-himayin po natin ang mga detalye at alamin po natin kung ano nga ba ang totoo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, totoo ba na mas malaki sana ang kinita ni Ginoong Saylor kung si XRP ang pinili niya? Kamakailan lamang ay meron pong isang XRP supporter na si Gordon. Yan, si Ginoong Gordon. At siya po ay nagsabi na kung si Ginoong Michael Saylor ay bumili ng XRP imbis na Bitcoin, doble sana ang kinita ng MicroStrategy. Sa sobrang lakas kasi ng pag-akyat ng presyo ng XRP nitong mga nakaraang linggo ay marami ang napa what if. Ayan, pero hindi po sang-ayon dito ang financial expert na si Ginoong Gary Cardone. Ayon po sa kanya, kung si Ginoong Saylor daw ay nag-invest sa kahit anong token maliban kay Bitcoin, baka raw nalubog na ito sa mga demanda at tuluyang na bankrupt. Ayan. Ayan, hindi po biro ang public scrutiny at legal risk kapag isang publicly listed company ang naglalagay ng risky asset sa kanilang balance sheet. Ngayon ay bakit hindi po ito tularan ni Ripple? Yan, bakit hindi po tularan ni Ripple ang ginagawa ni Ginoong Michael Saylor kay Bitcoin? Yan po yung tanong ni Ginoong Cardone. Ayan, simple pero mabigat. Kung talagang naniniwala si Ripple sa value ng XRP, bakit hindi ito bumubuo ng kanyang sariling XRP reserve? Kumbaga si Ripple mismo ay hindi naglalagay ng XRP sa kanilang sariling treasury. Paano tayo magtitiwala na talagang long-term at stable ang value nito? Sa madaling salita, sinabi ni Ginoong Cardone na kung tama ang sinasabi ng mga XRP supporters tungkol sa $8,000 na price speculation, dapat sana ay matagal nang bumili at nag-ipon si Ripple ng XRP para sa sarili nitong financial security. Ngayon ay may balak ba talagang bumuo ng XRP reserve itong si Ripple? Ito na ang mas malalim na usapan. Ayon po kay Ginoong Cardone, tila may bagay na pumipigil kay Ripple para bumuo ng kanyang sariling XRP reserve. Pero wala pong nagtatanong kung ano ito. Posible bang internal policy ito? O kaya ay may regulatory risk na kinakatakutan nila? Binanggit din ni Ginoong Cardone ang irony sa mga critics. Yung iba, galit na galit dahil hawak daw ni Ripple ang napakaraming XRP sa escrow. Pero ngayon, gusto nilang dagdagan pa ito at gumawa ng XRP reserve. Parang nakakalito, di po ba? Ngayon ay ano po ang reaksyon ng XRP community sa mga akusasyon na ito? Siyempre, hindi po nanahimik ang XRP community. Ang kilalang pro-XRP lawyer na si Ginoong Bill Morgan ay nagsalita na rin. Ayon sa kanya ay nakakabaliw daw po ang mga kritiko na minsan ay galit dahil masyado raw kontrolado ni Ripple si XRP. Pero ngayon, gusto namang hawakan pa ito bilang reserve. Dagdag pa niya,
Kahit anong batikos pa ang iba to sa XRP ay nananatiling nasa top 10 cryptocurrency sa buong mundo pagdating sa market capitalization. Ibig sabihin, kahit walang XRP reserve si Ripple, mukhang tiwala pa rin ang market sa value na XRP bilang isang long-term asset. Ngayon ay may mga kumpanyang nagpupundar na ba ng XRP bilang treasury asset? Isa pa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang mga kumpanyang nagsisimula ng tumaya kay XRP. Ilan lamang sa mga ito ay sina Trident Digital, Vivo Power, at saka Webos International. Lahat sila ay nagpaplanong gamitin sa XRP bilang bahagi ng kanilang corporate treasury. Ibig sabihin nito, kahit hindi pa bumubuo si Ripple ng XRP reserve, unti-unti nang kinikilala sa XRP bilang isang legitimate store of value at strategic asset ng mga business entities. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay dapat po nating pagtuunan ang balitang ito, sapagkat unang-una ito ay isang leksyon tungkol sa kung paano natin tinitignan ang credibility ng isang coin. Hindi po sapat na malakas ang hype. Kailangan din nating tingnan kung sinusuportahan ba ito ng mismong gumagawa ng project at kung may ginagawa silang hakbang para i-secure ang value nito. Kung tayo po ay nag-i-invest kay XRP, mainam na magtanong din tayo kung talagang maganda ang kinabukasan ni XRP, bakit si Ripple ay tila nagdadalawang isip. Ayan. Gayunpaman ay hindi ito nangangahulugan na wala ng pag-asa si XRP. Sa katunayan ay kung dumarami na ang kumpanya na kumikilala dito bilang reserve asset, baka nagsisimula na ang silent adoption. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay XRP or Bitcoin. Isa itong paalala sa atin bilang mga traders at investors na dapat nating suriin hindi lang ang presyo ng coin, kundi pati na rin ang ginagawa ng mga taong nasa likod nito. Kung si Ripple ay hindi pa gumagawa ng XRP reserve, maaari pong may valid reason sila. Maaring regulatory hurdles, strategic timing, o baka nag-iingat lang muna sila. Pero kung totoo man ang mga claim na kaya ni XRP na umabot sa $8,000 bawat coin, then baka ito na ang panahon para gumawa ng mas malinaw at transparent na plano si Ripple para sa kinabukasan ni XRP. Ang mahalaga po ngayon ay maging alerto tayo, bantayan natin ang kilos ng mga institution at wag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.